Jules, no? Pinag-usapan natin kanina umaga pa lang, kahapon naganap na yung very important event, yung canonization nga ni St. John Paul II at St. John the 23rd. So ngayong umaga, pag-uusapan natin ang lahat po ng impormasyon tungkol dyan. Makasama po natin ang ating very special guest this morning, Executive Director ng Catholic Media Network. Let us all welcome Reverend Father Francis Lucas. Good morning, Father. Good morning, Father. Good morning, Diane and Jules. Alright. So, Father, since yun nga po, very historic yung naganap na canonization yesterday. Pero para po mas maging malawak po yung kaalaman ng mga boss natin, mapa-Catholic man o hindi, ano po ba itong canonization? Yung canonization, let's go to the purpose. Ang sinasabi ni Pope Francis ngayon, na it's a service of the Church. Why? Kasi it tells us that all of us can become saints. Yes. Yun ang purpose noon. Kaya lang itong mga saints ay ginagarantihan ng simbahan na sila'y kasama na ng Panginoon sa langit. That's why it takes a long process of how to do it. Why? Because God's power is given to these persons, saints, they are, para silang intercessor para sa atin. At ipakita ang halimbawa nila as role models for all of us. Yun ang objective ng canonization. Simply said, yung canon is just a list. Kaya dinideclare sila, pinoproclaim sila ng Papa after a thorough investigation of many years. So, Father, what can you say about na hindi lamang siya talaga malaking event, kundi mas nagpalaki pa yung event dahil nga present po sa isang event and first time in history na may isang reigning Pope, retired Pope, and 2 dead Popes na alam natin na malaking-malaki ang naiambag sa Church community. Ang dami talagang first dyan sa event na yan. At dito rin, very meaningful yung day itself, the Divine Mercy. The Sunday of the Divine Mercy. So, matindi yan kasi malaking dedication ni Pope John Paul II sa Divine Mercy. At si John the 23rd din, yan ang mensahe niya. Yung mercy, yung love, hope in God. They went through the difficulties and crises ng 20th century. Yung mga gera, yung mga massacre. Nako, kasi kaya ni John the 23rd, nagpalaya ng mga Hudyo yan. Tinakas niya. Secretly. Para hindi mapasama sa mga Nazis. Si John Paul II naman, tanda mo, 2 dictatorship ang nahawakan, naranasan niya na inoppress ang kanilang bansa. Yung Nazis, tsaka yung communism. So, pero ang sinabi ni Pope Francis, nagtiyaga sila dyan. Inakap nila yung hirap, yung wounds of Christ. Because yung wounds of Christ, marami sa atin is sa ating pananampalataya. Ano? Magdudusa ako? Ganyan. Pero tinuloy nila yan. Ito rin ang tests ng ating pananampalataya. So kaya lumusot sila, na-declare sila at na-proclaim sila as saints. So, Father, you're saying that one thing in common about these 2 popes, ito pong yung pag-reach out nila, not just to the Roman Catholic community, but to others as well. Even si St. John Paul II, we all know na malapit sa puso ng mga Pilipino dahil nga nung World Youth Day, buhay ka na ba nun? Or baby pa si Jules nun, na talagang malapit siya sa puso ng mga Pilipino na kung saan talagang inakap niya tayo lahat at 140 plus countries din ang kanyang na-travel. Yes, madalas ko nga sabihin na pag kinupute mo yung number of miles na kanyang tinravel, pwede siyang pumunta sa buwan at makabalik. Ganun kalawak at karami ang kanyang binyahe. At si John Paul II ay actor kasi yan eh. Alam niya mga angulo-angulo ng mga mukha. Pati mga tingin niya. Kaya lakas ng charm niya eh. Yes. Na yung doktrina ng simbahan at yung pastoral strategy na akapin nga ang lahat, pati iba't ibang relihiyon, na sinimula naman ni John the 23rd, na ituloy niya. Kaya loved siya. Kaya nga pag nakita mo yung mga crowd sa Vatican, yesterday, ano yan eh, iba't ibang relihiyon nandun. Yes. Nung funeral ni St. John Paul, diba? Nandun lahat. Nagsimula yun doon, pero nga doon ulit lahat. At talagang punong-puno yung Roma eh, yung sa periphery ng Vatican, punong-puno. Ayun nga po, si St. John Paul II ay yun nga po, very close sa mga Filipino people. Sa tingin niyo, Father, kung i-assess natin yung naging celebration ng Simbahang Katolika, lalo na dito sa Pilipinas, with regard to the canonization, kamusta po? Well, kung titingnan natin, kahit sa Pilipinas, si Cardinal Tagle nga maraming nagte-text sa akin, wala dito si Cardinal Tagle sa Rome. Ako, nandito sa Pilipinas, nakikita sa selebrasyon. Ang dami, hindi lang isang diocese, hindi lang Archdiocese of Manila, ang pinromote yung celebration, kundi iba rin outside dioceses. So, nagkaroon sila mga misa, mga vigil,
At ito, magkagaya ng ginawa sa Araneta Coliseum, Yes. ni Cardinal Tagle na full pack din or jam pack. Wow. So dito natin makikita, and then sa Rome, expected naman kasi talaga. Ang worry doon sa Rome o tsaka sa Vatican, saan mo isasaksak yung mga tao? Kasi mga from 32 sa main hanggang 300,000 yung buong vicinity nung St. Peter's Square. Pati yung mga karsada. Yung police representative lang, 1,000,000 na eh. Wow. Pero matalino rin ng Vatican. Ang maganda dyan, yung Italian government sumusuporta sa Vatican. So, kaya pinasalamatan nga ni Pope Francis after the event. Marami silang mga screen all over na pwede kang mag-participate just using electronic media. So, Father, ito, kasi tanungin lang din natin on the other hand, kasi gusto ko malaman, dahil marami pa pong nalilito for the benefit of our viewers, yung difference ng canonization and Okay. Balikan natin. Yung simulain yan, ito maraming hindi naintindihan. Bagamat ang Pope ang at the end magdi-declare na so and so is a saint now to be listed in the canon, ang simula niyan, vox populi, ano ang hinaing ng mga tao. So, simulat sa pulpang, yung mga saints, mga martyrs ang nauna dyan, ang mga tao nakikita ang kanilang heroic virtues. Ibig sabihin nun, yung kanilang buhay ay buhay ng pagmamahal at sakripisyo for their faith. Kaya na martir eh. Later on, hindi lang martir ang nagiging santo. Kagaya nitong dalawang papa natin, namatay sila natural death. So yun muna, pagkatapos nag-acclaim yun, locally yung bishop, tsaka meron siyang team na experts, inimbestigahan kung tunay na may heroic virtue siya. Yun ang first. Pag pumasa siya sa locality, dadalhin sa Rome. Yung Congregation for the Causes of the Saints, ito ngayon ang mag-iilan kung tama yung sinabi doon. Tama? Pag pumasa doon, okay. Okay? So, tapos na yung first part. Magiging venerable na siya. At yung beatification, magsisimula lang yan pag nagkaroon na siya ng isang milagro in His name. At yun ang nagpapatagal. Kasi ang hirap i-prove na isang miracle eh. It's a human event that can be seen can be grasped by the senses, but cannot be understood. Okay. Cannot be explained by science or medicine. Yes. Yun. Hindi lang yun enough, ha? Kasi alam mo, ang demonyo pwede rin magmilagro. Kaya, which nakakatakot. Oo, di ba? Kasi ako gumaling. Sino gumamot niyan? So, ang ginagawa niya, nagre-research pa sila para tingnan yung theological part na ito is out of faith of the blessed, no? O yung gagawin sanang santo. So, pag pumasa ka na lahat doon, okay, beato ka na. At pwede ka nang i-venerate dun sa yung local churches, sa area mo, kung sa bansa mo, kung saan man yung humingi sa Roma. So, iba pa yun, ha? Hindi pa to canonized. So, iintay pa ng isang miracle until such time na ma-prove yun at you become a saint for the universal church. So, makikita natin dito, Jules, na talagang napakahabang proseso at ang mahirap talaga. Pero, Father, what can you say about those people na talaga nagsuspeculate pa rin until now na for them, na it's too early for Saint John Paul II to become a saint kasi nga daw, sandali pa lang daw siya, wala pang enough. Ano pong masasabi niyo sa kanila? And, syempre, we're actually focusing on the positive side here. So, siguro kahit simple, lang sa kanila, message about this. Ako kasi, pag sinabi mo yan, magtataka ako, bakit? Meron bang term na nakalagay sa guidelines of how many years? Wala naman. So, check. O, pangalawa, ultimately, ang Pope ang nagdi-decide. Yes. After all the studies are done, isasampayan sa banal na Papa, and then he decides ultimately. Remember, the Pope is the Supreme Pontiff. So, he can do away with all the rules and the laws concerning what they wrote. Kasi yung latest niya, 1983, si JP2 na ang gumawa ng bagong guidelines. So ngayon, pero pangatlo, pinakamahalaga, nagsimula yan sa sa Vox Populi, sa ginusto ng tao, sa hinaing ng tao. Remember, Santo Subito, sinisigaw yan ng mga tao nung namatay si JP2. Nung naging blessed siya, ang dami lalong tao, di ba? Si John the 23rd, ganun din. Bono! Papa, di ba yung the good Pope, the good Pope, the good Pope. So, yan ang palaging sinisigaw ng tao. Kung ikaw yung Pope,
Hindi mo pa Papatagalin mo pagagawa. ba yan? Oo, papatagalin Sa mo ba tao yan? yung Hello? nagsasalita. Mismong galing na sa tao, yung not just na, yung decision ng Pope, mismo yung pakiramdam na ng mga tao na gusto nila maging santo itong mga Pope na ito. Parang may certainty na. Yes. Kang Papa. Right, so ngayon, Father, na sila St. John Paul II at si John the 23rd, ano pong susunod? Well, ang susunod dyan ay ang hindi ko pa alam at hindi pa rin alam ng marami, kailan kanilang feasts. Ang tingin ko, So, tsaka October. patron saint sila ng alin? At yun. Pero meron nang sinabi si Pope Francis sa kanyang homily na si John Paul ay champion ng families. Family. Na mga mag-anak. Sa kanyang diwa, sa kanyang lahat. Pero, watch out Pope Francis, yung synod na ipapatawag niya, ay yung about families. And knowing through my media contacts, na marami na siyang pinatawag na preparatory to the synod on families. Kasi nakita ni Pope Francis na endangered talaga ang relasyon ng mag-anak. Alright, at syempre nakakatuwa. We're very lucky, Jules, sa mga kasama ngayon si Reverend Father Francis. Ang dami nating natutunan. Para ako nag-CLU. Oo, para tayo nag-Christian living class dito. Boss. At syempre, thank you so much for joining us this morning. That was Reverend Father Francis Lucas, Executive Director ng Catholic Media Network. Thank you, Father, for your Welcome. time. God bless you. Alright.